Sa iba pang balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa ilalim ng House Bill 11376. Sa botong 171 ang pumabor, isa ang tumutol at walang abstention, aprobado na sa Kamara ang wage hike ng mga manggagawa. Sa ginawang meeting kamakailan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng labor groups at employers na pagkasunduan ng 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Pinuri naman ni Cavite Representative Jolo Revilla, principal author ng panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor, ang liderato ng Kamara dahil naihabol pang pagtibayin ito sa mga huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Ayon sa mambabatas, matagal ng panukala ang pagdaragdag sa sahod ng mga manggagawa dahil pinagtibay na ito sa Senado noong pang February 2024. Sa sandaling maging ganap na batas, ang daily minimum wage sa National Capital Region o NCR ay magiging 850 pesos mula sa dating 645 pesos. With 171 members voting in affirmative, 1 in negative, and 0 abstention, that the Chair declares House Bill number 11376, an act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on third reading. Maraming salamat po. Sa kaunay na balita, inaprubahang wage bill ng Kamara. Pag-aaralan kung i-a-adopt ng Senado. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Hinimok ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga kapwa-senador na i-adapt ang ipinasang bersyon ng Kamara na 200 pesos minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Zubiri na nagsulong ng panukalang batas, yan ay para maihabol ang pinal na pagpapatibay sa panukala bago mag-adjourn ang Kongreso sa susunod na linggo. Dapat rin anyang magtakda ng Bicameral Conference Committee meeting para matalakay ang magkaibang bersyon ng panukala. Sa Senado, 100 pesos lang ang inaprobahang wage hike habang 200 sa Kamara. Being the author of the 100 pesos per day in the Senate, I will always err on the side of the workers because at this particular time, kailangan talaga ng ating mga manggagawa na tulong, no? At tulong pinansyal, hindi lang ayuda kasi nagtatrabaho sila, tulong pinansyal para sa kanilang mga pamilya at pangangailangan pang araw-araw. At itong minimum wage law ay makakatulong talaga sa kanila. Pabor si Senador Joel Villanueva sa inaprobahang bersyon ng Kamara, pero pangamba niya baka ibito lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Panguloan niya ang malalagay sa alanganing sitwasyon at maaring maipit dahil maaring ikonsidera ang sitwasyon ng business community. Baka way din yan para immediately shut down yung 100 dahil i-veto rin yung 200. So, we don't know. So, again, ang normal course na mangyayari is karoon ng bicameral conference. But whatever the reason is behind this move of the HOR, one thing remains, kulang na kulang pa rin yung sinusweldo ng ating mga manggagawa. And that's why kahit na may ilang emotional dito na, sige, ibato natin sa presidente, parang kawawa din ng presidente, no? Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.